So may binasa akong libro, ang pangalan is The Boy Crisis. No? So ibig sabihin, meron po tayong crisis na yung mga batang lalaki, hindi maging man. Boy pa rin sila. And dun sa libro na yon, ni-screenshot ko yung isang page. This is a chart showing the suicidal tendencies ng babae versus boy. So nung sila ay age 9 o before age 9, ito po yung suicidal tendency ng babae, yung pink, and then ito yung boy. Pagdating mo ng age 10 to 14, tumaas yung suicidal tendencies ng mga lalaki, and then yung babae, remaining pa din. This is the US case study, sa isang libro. Sa US ito. Pero we can use this as basis sa nangyayari din sa Pilipinas. So pagdating dito sa age 15 to 19, 20 to 24, it shows na pataas ng pataas ang suicidal tendencies ng mga kalalakihan habang ang mga babae remaining low. Bakit po? Malaki ang emotional neglect sa mga kalalakihan. Kasi kailangan namin magpakalalaki. So, madalas naming nararamdaman na wala kaming kwenta, na wala kaming silbi sa family, sa labas, sa school, sa work, and sa expectations ng society. Sobrang taas ng expectations sa amin, kaya merong ganun sa aming mental health, yung tagilid. Kagaya nito. So, sa libro ding ito, nabasa ko na sa US pala, weekly may mass shootings. Madalas ay lalaki. Lalaki yung gumaganon. Mga bata na walang magulang or specifically, walang tatay. Take note of this, tatay. So, yung mga mass shooters is a product of bully and also a bully. And both yung victim at saka yung bully came from fatherless homes. Galing sa walang tatay. Sa Pilipinas, ang nangyayari, may tatay pero nasa inuman, nasa sabungan, nakikumpare, nasa tambayan. Nagigets nyo? Being a father, hindi lang yung physically present ka pero mentally present ka dun sa mga bata. So itong librong to is a compilation ng facts and datas regarding sa importance ng tatay. Nakukuha nyo? So, ibig sabihin, since ang babae ay emotional at ang lalaki is logical, mas magaling mag-regulate ng emotions ang mga tatay o lalaki. Ibig sabihin, kailangan yung father guidance regarding emotions. Nakukuha nyo? So, hindi yung mga content na magpayaman, hindi. Being physically present and emotionally present, yun ang kailangan ng mga bata mula sa kanilang tatay. Kasi, broken family kami, kaya alam ko to eh. Honestly, yung personality ko kasi, strong. So, parang hindi ko hanap yung tatay ko. But the problem is, syempre may gulo kami sa family. So, doon ako nanghina. And then, marami ako naging father figure. Pero, hindi sapat yung hindi sapat yung magpapayo lang. Kasi kagaya ng uncle namin, mayaman siya. Sobrang yaman niya. Kung mayaman siya, maloko ako, tsaka yung kapatid ko, hindi kami makagawa ng kalokohan, hindi kami masyadong masaya. Kasi mapapahiya siya eh. Uy, boyet, yung pamangkin mo, siga na rin, yan pala, ganyan pala. Which is true, nangyari yan. Napagmura ako, napagalitan ako, etc. etc. Sinishare ko lang sa inyo, may problema din akong ganun. So, kumbaga, makakapagpayo ako regarding mental health. Sobrang importante nito. So, anong solusyon dito? Alam niyo mga boys, ako tao lang. Sabi ng scientist, sa isang lugar sa utak natin, may isa dyang lugar o region na naniniwala sa Supreme Being. Supreme Being, naniniwalang may Diyos. Naka-hardwire po ang tao maniwala sa Supreme Being. Ginawa ka ng Diyos para maniwala sa Diyos. So, ibig sabihin, pairalin natin yung pananampalataya.
Dahil ang katunayan niyan, doon sa study na yon, napansin ng scientist na yung mga taong naniniwala sa Diyos at umaasa sa Diyos, sila yung matatag, sila yung matitibay sa hamon ng buhay, sa problema, sa lahat. Sila yung strong for survival. Sila yun. So, ano ibig sabihin mga boys? Pairalin natin yung takot sa Diyos. Hindi sapat siyang money, 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 grind, 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 alpha, 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 bad boy, bad boy, bad boy, red pill, body count, sexual market value. Hindi. You can achieve that, pero you will feel empty. Kaya nga may nagpapakamatay eh. Nasa magandang bansa sila. Take note, nasa magandang bansa sila. Nasa magandang bansa, magandang lugar. Magandang opportunity sa US, kahit wala kang pinag-aralan, makakapagtrabaho ka, mag-hustle ka lang. Pwede ka mag 2 to 3 jobs. Legit! May mga kausap na akong PhilAm, sinasabi nila sa akin, kahit basurero, legit, totoo daw yun. Mag-o-overtime ka na doon, mag-o-overtime, makakaipon ka doon ng malaking pera sa US. Talaga ka nga lang mamumulo. Ano ka nga lang nun? Talagang alipin ka. No? So sa mga girls, please take care of the men and the boys in your family. Take note of this. Alam ko may suicidal thoughts din ng mga babae. We are not invalidating you. Pero comparing our men's mental health, iba yung sa amin. Kasi hindi kami pwedeng umaray. Mukha kaming bading o hindi tunay na lalaki. Alam nyo ba, at the back of our head, lagi ang conscious namin is, bading ka, no? Parang kang bading eh, parang kang di lalaki eh. Ganon kami. Ganon kami, kaya parang alam mo yun, nasaktan. Kayo din, ayaw nyo din sa lalaking mareklamo. Ayaw nyo din sa lalaking hindi palaban. So, kumbaga parang subconsciously, may mga lalaki, hindi alam paano magpakalalaki. Kaya they end up taking their lives. Due to lack of father figure. Due to fatherlessness. Walang tatay. And that's the issue that we should be addressing. Hindi lang basta mental health. Saan nagkukos? Kasi ang bata, nakukuha niya ang lakas niya sa buong pagkatao niya. Sa pagkatao niya. Dapat buo ang pagkatao ng bata bago siya lumaki o sumabak sa real world. Nabubuo yun through nanay and tatay. Hindi kailangan ng bullying kagaya na sinasabi ng isa. Hindi yun ang kailangan. Kailangan mabuo ang pagkatao niya para handa siyang humarap sa hamon ng buhay. Kahit anong pambubuli, kaya niyang harapin. Tatay din ang nagpapatatag. Alam niyo yung rough housing? Yung parang kinakalaro, binubuhat, hinahagis ng konti sa kama, parang nire-wrestling, parang ganyan. Yung medyo rough housing, yung parang physical na laro, na pabiro. Yun din ang kailangan ng mga bata. Ang father ang nagbibigay ng mga challenges na ini-insinuate niya yung bata na kapag may problema ka sa buhay, ganito mo harapin. Kagaya ni OG, ang anak niya babae. Bebe, dapat ikaw malakas ka na mang-asar kasi sa school, marami doon malakas mang-asar, marami doon malakas mang-bully. Kaya pag inasar ka, dapat hindi ka pikon. Si OG yun! Anak niya babae, pinapatatag niya. Tapos yung isa niyang anak, dalaga na. Sabi niya, Bebe, paano pag sinabi sa'yo ng nanliligaw sa'yo na o ng jowa mo na, kung mahal mo talaga ako, ibigay mo sa akin yun, yung virginity mo. Ano pa pang sasagot ko? E di sabihin mo, kung mahal mo ako, di wag mong kunin. O, si OG yun, tatay, ginagabayan. Kaya, with regards to mental health, we need more fathers. We need more responsible and present fathers. We need more fathers with emotional intelligence. Kailangan natin ng mga tatay. And yung iba, nandyan na yung problema, pero kayo mga batang lalaki, ang pag-asa ng bayan. Kayo, nasa atin. Pag naging magulang tayo, tayo yung magbabago. Okay mga boys, again, this is Dane. Please follow me on IG on Facebook and on my other TikTok account. Tulungan nyo ako magka-yellow basket doon. Okay? And again, next time, usapang lalaki ulit talaga tayo.